Naririto na ang pagbabalik ng ermitanyo. Namiss niyo ba ako? Namiss ko rin kayo. Simulan na natin ang kwento. Ilang oras pa ang lumipas. Pansamantala munang itinigil nila Nuli ang kanilang ginagawa. Nang masipat nila noong paparating si Mang Carpio. Paglapit nito sa kinaroroonan ni Ismael, agad naman itong nagtanong kay Manong Duming ukol sa sitwasyon nitong pagtatanong sa nilalang. Matapos nilang gawin ang mga bagay na yun, agad naman nilang inilahad kay Mang Carpio na hindi pa umamin ang kanilang bihag sa mga bagay na nais nilang malaman. Ganun ba? Siguro kailangan nating gumamit ng bakal na kamay para naman lumambot ang ating bihag. Wala nang saysay ang pakipag-usap dito bilang isang tao. Dahil siguradong ginagamit lang niya ang ating mga awa para maiwasan ang anumang bagay na inipukol sa kanya. Matapos itong sabihin ni Mang Carpio, ay ang pagkaladkad naman ito kay Ismael papalabas ng hawla. Pagtayo nito sa kanyang harapan, agad naman niya yung sinuntok sa tiyan na siyang sanhi ng pagbagsak nito sa lupa. Dahil sa ginawa ni Mang Carpio, wala na silang nagawa kundi sundin ang nais nito. Kahit papano kasi, may punto din naman si Mang Carpio sa kanyang mga sinabi. Habang inaangat nila Nuli ang katawan ni Ismael, bigla naman itong tumilapon sa kabilang pundasyon ng kubo. Dahil sa sipang pinakawalan nitong si Mang Carpio, magaman kitang-kita nila ang paghihingalo nito. Ninais pa rin niyang ipagbigay ang pagpapasya kay Mang Carpio at sang-ayon naman si Manong Duming dahil sa yun ang kinakailangan. Sa patuloy ng kanilang pagmamasid, doon inilahad sa kanya ni Mang Carpio na iniwasan niyang utusan si Ismael. Ayon dito, masyado ng delikado para kay Ismael ang pagbigay ng usal dito dahil siguradong hindi na ito kakayanin ng kanyang lantang katawan. Kapag tangkain ni Mang Carpio na utusan ito, maaaring mamamatay yun bago pa nila mailahad sa kanila ang sikreto ni Tasyo. Halos hindi na nga nila alam kung saan sila sa lugar, sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na sa bawat araw na dumaraan, lalong lumalakas ang pangkat ni Tasyo. Sa pagpatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla naman silang naantala nang masipat nilang paulit-ulit ng binubugbog ni Mang Carpio si Ismael. Halos mamamatay na talaga ito, na halos kunting bugbog pa, kakawala na ang kanyang kaluluwa. Dahil sa kanilang mga nakita, agad naman nilang nilapitan si Mang Carpio para mapakalma. Nang mailayo na nila ito sa kalunos-lunos na katawan ni Ismael, dali-dali naman itong sinamahan ni Nuli papababa ng kanilang tambayan. Iyo, siguraduhin yung mapapaamin niyo si Ismael kapag pagbalik ko dyan. Hindi ba? May kalalagyan yan sa akin. Ang tigas eh. Wika ni Mang Carpio habang naglalakad pababa ng hagdan. Sige o Mang Carpio, kami na ang bahala. Mag-relax muna kayo. Wika naman ni Nuli dito. Nang marinig ito ni Mang Carpio, ngumiti lang naman ito sa kanya habang marahang hinawakan ang kanyang ulo. Pasensya ka na iho ha. Napapasobra lang.
Hindi ko kasi may kubli ang galit ko sa taong yon. Sagot naman ito. Paglapit nila kay Danilo na nagkakatay ng manok, agad naman niya itong iniwan para balikan si Ismael. Pagbalik niya sa kubo, naabutan naman niya si Manong Duming na abala sa pagkumpuni ng hawla ni Ismael. Matapos nila itong gawin, agad naman nilang pinapapasok ang bihag para pagpahingahin. Balikan ka namin bukas. Pag-isipan mo ng maigi ang iyong isasagot. Tandaan mo, Ismael, anuman ang lumalabas ng bunganga mo, doon nakasalalay ang iyong buhay. Habili ni Manong Duming bago nila nilisan ang lugar na yon. Sa pagsapit ng gabi, muli nilang binalikan si Ismael para kausapin. Inaasahan kasi nasa oras ito ng kanyang kalakasan, gawa ng bumabalot na ang kadiliman sa kalupaan. Pagsilay nilang nakaupo na ito sa hawla at nakikiramdam sa paligid, dali-dali naman nila itong nilapitan. Nang maramdaman ni Ismael ang kanilang presensya, agad naman yung bumaluktot doon sa hawla habang dahan-dahang humihinga. Ismael, huwag mo na kaming artehan dyan. Alam naming malakas ka na. Ngayon panahon na sigurong marinig namin ang iyong salaysay. Wika ni Manong Duming. Nang marinig naman ni Ismael ang sinabi nito, patuloy pa rin itong nagsasawalang imik na para bang walang naririnig. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nila itong narinig na humahigik sa kakatawa, na para bang merong nakakatawa sa sinabi ng ermitanyo. Dahil sa naging reaksyon nito, muli na namang uminit ang ulo ni Mang Carpio na nasa kanilang likuran pala. Walang sabi-sabi, agad naman niya itong nilapitan at kasabay ang pagyugyug nito bilang babala sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang labis na pamumula ng mga mata ni Ismael nang dahan-dahang binabalot ng itim na likido. Nag-umpisa na din yung sumuka ng dugo na siyang naging sanhi upang dalhin nila ito ni Mang Carpio sa malayong parte ng kubo. Bukod kasi sa nangangalingasaw na amoy ng dugo nito sa katawan, wala rin yung putol na parabang makagawa nitong makalikha ng isang maliit na baha sa ilalim ng kanilang kubo. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang ilalim ng parte ng puno sa lugar na kung saan nakatago sa mga bahay-bahay na nakatirik sa baryo-baryo. Paglapag nila sa hawla na pinagkukulungan nito, patuloy pa rin naman yung nagsusuka ng napakalapot na dugo. Dahil sa mga nangyari, wala nang nagawa si Nuli kundi pagmasdan na lamang ito habang patuloy na naghihintay sa mga susunod na pangyayari. Maya-maya pa, nasipat nilang dahan-dahang tumatayo si Ismael doon sa hawla, sa kabila ng patuloy na pag-agos ng dugo nito na lumalabas ng kanyang katawan. Nang masipat nila ang pangyayaring yon, agad naman silang gumawa ng hakbang para hadlangan ang anumang naisip ng kanilang bihag. Subalit bago pa man nakalapit doon si Nuli, tuluyan na itong nakatakas sa nagsisilbing kulungan nito ng ilang araw. Matapos ang mga pangyayaring yon,
Doon na pala nila napagtanto na nakipagsundo na pala si Ismael doon sa demonyo nang hindi nila nalalaman. Pagsilay nilang papasugod na ito sa kanila, agad naman nilang dinukot ang kanilang mga tabak bilang paunang paghahanda. Sa paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, agad naman yung binulungan ni Mang Carpio sa pagbabaka sakaling magagawa niya itong mapasunod. Subalit matapos niyang makapagbigay ng usal, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang ngumingisi lamang itong si Ismael habang nagsasabi ng Hindi lahat ng demonyo ay kaya mong utusan. Magaman garalgal ang boses nito, klarong-klaro pa rin ito sa pandinig nila Mang Carpio at Manong Duming. Matapos itong sabihin ng nilalang, mabilisan naman siyang hinataw ng itak ni Mang Carpio na siya namang mabilisang bumaon sa kanyang kaliwang balikat. Dahil sa mga ginawa nito, pansamantala na munang umatras si Ismael upang bunutin ang nakabaong tabak sa kanyang katawan. Sa pagkatanggal ng tabak ni Mang Carpio, agad namang lumusob si Ismael nang walang pagdadalawang isip, na para bang hindi naapektuhan sa mga pag-atake na yon. Pagsilay naman doon ni Nuli, mabilisan naman niya itong nilapitan habang pasimpleng nag-uusal. Sa pagsalag niya sa napakatalas na mga kuko ni Ismael, walang sabi-sabi, agad naman niyang pinakawalan ang mga karunungan sa kanan. Paglapat ng mga usal na yun sa katawan ng nilalang, bigla naman itong napasubasob sa lupa. At ang kasabay nito, ang paglitaw ng kasama ni Manong Duming na ang dalupahaw. Agad tumarak ang mga kuko nito sa katawan ni Ismael sa isang iglap lamang. Matapos ang mga pangyayari, nanatili namang nakabulagta ang demonyo sa lupa habang nagpupumilit na makawala sa mga usal ni Nuli. Huli na ang lahat sa iyo, Ismael. Binigyan ka namin ng pagkakataon para mabuhay, pero hindi mo pinapakinggan. Ano bang inaakala mo? Maliligtas ka sa demonyong pinapanigan mo? Isa kang bulag, Ismael. Wika ni Manong Duming. Nang marinig naman ni Ismael ang sinabi nito, bigla naman itong tumitig sa kanila habang sumasagot ng Wala akong pinagsisisihan sa mga desisyong aking ginawa. Mas mabuting mamamatay ng lumalaban kisa sumusuko ng harapan. Sige, panalo kayo. Kaya bilang gantimpala, ilalahad ko sa inyo ang kinaroroonan ni Tasyo. Kasabay ng pagwika nito, ay siya namang pagbulwak ng napakaraming dugo sa kanyang bunganga. Nang marinig naman nila Nuli ang sinabi ng nilalang, agad naman nila itong nilapitan upang magawa nilang marinig ng maayos ang huling sabili ng nilalang. Maya-maya pa, doon na nga mag-umpisang magsalita si Ismael ukol sa lugar na pinagtataguan ni Tasyo. Ayon sa kanya, na ang pangkat ni Tasyo ay matatagpuan sa baryo na hindi makikita ng mga ordinaryong tao. Doon ito namumugaran kung saan patago itong bumubuo ng grupo para pumuksa ng mga sabungerong bungkaitan na kagaya nila Nuling nagtatangan ng klase-klaseng mutya. Layunin ng samahan na yon, nalipulin ang lahat ng mga antingero
at mga albularyo at paring nagbibigay pag-asa sa mga tao bilang hakbang sa samahan na kanilang ipatupad sa mundo. Sa pagpapatuloy ng kwento, dito nila malalaman ang totoong pakay ni Tasyo. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Sa mga nais magpa-shoutout, ay mag-comment kayo sa baba. At sa mga hindi naman, i-comment nyo sa baba kung saan kayong lugar, para naman malaman din namin kung taga saan kayo. Maraming salamat. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.